Sa isang di kilalang isla, isang manong ang nagre-relax kasama ang dalawang tropang lalaki habang kausap si Mr. Park sa telepono. Ngunit dahil hindi masaya sa kanilang pondo, nagbabala ang manong na ilalantad niya ang korupsyon ni Mr. Park. Subalit biglang kumulimlim ang kalangitan at nagkaroon ng malakas na paghangin na nagpatayo sa tatlong manong, habang may kung anong tumama sa mga ito mula sa kalangitan. Si Mr. Park ay magpapatuloy sa kanyang sariling plano ng walang panggulo, habang isang piloto ang nakadiskubre ng napakalaking bakas ng kamay sa buong isla. Matapos maalala ang ilang salita ng kanyang lolo na kailangan niyang mag-aral ng mabuti at magkaroon ng maraming kaibigan, si Jean Mori ay nagising mula sa panaginip na ito. Matutulog pa sana siya nang bigla niyang nakita na tinanghali na pala siya ng gising, kaya agad siyang nagmadaling kumilos at kumaripas ng takbo sakay ng kanyang bisikleta, nakamuntikan pang mabangga ang lola na nakalimutan magsuot ng pustiso. Si Mori ay sobrang excited para sa darating na The God of High School event, isang all-style martial arts tournament na gaganapin sa Korg Arena, sa Seoul, South Korea. Ang mga tao mula sa lahat ng dako ay excited para sa simula ng torneo, kabilang na si Han Dae-wi, nakakatapos lang ng night shift sa kanyang trabaho. Isang grupo naman ng mga martial artist na mahilig sa chicks ang tinanong ng naliligaw na si Yumira, kung saan namangha sila sa kanyang magandang itsura, habang hinangaan naman ng babae ang kanilang mga muscles. Samantala, habang papunta sa arena, natuklasan ni Mori na ninakawan ng isang rider ang isang kawawang lola, na nagpalungkod sa bida. Kaya kahit late na, ay nagpa siya si Mori na habulin ang rider. Nang magawang mahabol ng bida ang rider ay sinubukan mag-iba ng lane nito, ngunit dahil madaming tricks ang bida ay nagawa pa rin niyang makasunod sa snatcher. Gayunpaman, ay aksidente niyang nabangga ng kanyang bisikleta ang mukha ni Mira, na agad naman siyang humingi ng paumanhin. Subalit binato siya nito ng espada, habang sinubukan naman niyang ipaliwanag kay Mira ang nangyari. Kaya nang maintindihan ito ni Mira, ay sumama na rin ito sa misyon ng bida na hulihin ang snatcher. Kaya nang may pagkakataon na, ay huminto si Mori upang makatalon at mahuli ni Mira ang snatcher, ngunit bumangga ang mukha niya sa signboard. Subalit biglang dumating si Dae-wi na sinuntok sa mukha ang snatcher upang tulungan ang dalawang bida, at natapos ang kaguluhan. Sa hindi inaasahan, nagtagpo ang tatlo upang dumalo sa God of High School Preliminaries, kung saan nagkausap ang mga ito at nagkakilala. Nang simulan na ng mukhang goblin na announcer ang torneo, ipinaliwanag nito na maaaring gumamit ang mga kalahok ng kahit anong uri ng martial arts kabilang na ang paggamit ng kahit anong sandata. Habang dito madedetermina ang makakasali para sa susunod na bahagi ng torneo sa isang buwan, tinawag na ng announcer ang lahat ng kalahok, na may nakakabit na bracelet na nagbibigay daan sa staff na bantayan ang kanilang kalusugan at sukatin ang kanilang kakayahan. Kaya nang simulan na ng announcer ang laban na isa palang battle royale, nagsimula ang laban sa dalawang lalaki na kala mo naghahalikan, habang sinimulan naman piliin ng ibang kalahok ang sa tingin nilang mahina at saka nagkarambulan. Habang ang mga mahuhusay na kalahok ay nag-excel sa kanilang mga kasanayan, kabilang na si Dae-wi at Mira, na ipinakita din ang kani-kanilang mga lakas. Samantala, si Mori na iniisip ng lahat na mahina, ay ipinakita din ang galing sa pakikipaglaban, at ang kanyang pamatay na sipa. Habang ang mga commissioners ay nanonood, kabilang na ang nag-recruit kay Mori sa torneo, ang isa ay pinayagan na sumali ang isang galing Juvenile Detention Center. Isang binatilyo na mukhang 40 anyos na nagngangalang Gang Mansok, ang madaling pinagbubugbog ang ilang kalahok habang nakatali ang dalawang kamay. Sinubukan ni Mira na kalabanin si Gang habang ginamitan niya ito ng malakas na teknik kasabay ng sipa sa mukha, ngunit walang talab ito sa lalaki at nagmamanyak lamang ito. Hinubaran naman ito ni Mori na nakitaan ng pink na salawal, kaya nang umatake ito ay nadulas ang bida at tinamaan ng sipa. Ngunit sa sobrang bilis ay nakapag-iwan pala ng bukol sa paa ang bida, habang nang makatayo ay mabilis na sumugod ang dalawa at nagsitalunan sa ere. Samantala, habang ang presidente ng Estados Unidos na kamukha ni Tony Stark ay nagtatanong kung anong nangyari sa isang isla, biglang pumasok ang isang lalaki sa pasilidad at nagpakilala ito bilang miyembro ng National Assembly of Republic of Korea, na si Park Mu-jun. Matapos ang first preliminary round, makikitang nagpapagaling si Mori dahil sa kalagitnaan ng laban nila ni Gang, ay biglang binali ni Mira ang kanyang leeg dahil kinagat ng bida ang kanyang espada. Habang papauwi ang tatlong bida, napag-usapan nila ang tungkol sa kanilang mga dahilan kung bakit sila sumali ng torneo. Kung saan si Dae-wi ay nangangailangan ng pera, si Mori naman ay gustong makalaban ang malalakas,
habang si Mira ay nais buhayin ang Swords Dojo ng kanilang pamilya. Speaking of espada, nang makitang hawak ito ni Mori, ay agad niya itong kinuha ngunit aksidente itong nahulog sa ilog. Ito ay sobrang ikinagalit ni Mira at nagawa niyang masampal si Mori. Habang hinahanap ni Mira ang kanyang nawawalang espada ng mag-isa, isang flashback ang ipinakita kung gaano kahalaga ang Moonlight Sword style na ipinamana sa kanya ng kanyang pamilya. Nang maubusan na ng baterya ang kanyang cellphone, ay biglang dumating si Mori upang tulungan siya sa paghahanap, habang humingi naman ng paumanhin si Mira sa kanyang nagawa dahil iyon daw ay alaala sa kanya ng kanyang ama. Bigla naman dumating si Dewi na may dalang mas malakas na ilaw na hinarampa niya sa kanyang trabaho, upang mas mapadali ang kanilang paghahanap. Nagsimula na ang second round ng God of High School, kung saan ang mga makakarating sa dulo ng torneo ay bibigyan ng pahintulot na sumali sa National God of High School Tournament. Habang ito ay binuo sa pamamagitan ng mga brackets, at ang mga kalahok ay maglalaban-laban ng one-on-one upang makapasok sa next round. Habang naghahanda ang mga kalahok sa waiting room, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Mansok at ng isang lalaki, matapos nito pigilan guluhin ang natutulog na si Mori. Gayunpaman, mabilis naman itong tinulungan ng bida habang nagsimula na ang second round. Inumpisahan ng tatlong bida ang second round laban sa mga hindi kilalang kalahok, na walang mga binatbat sa lakas nila at pareho silang tatlong nagwagi. Habang naka-advance din sa sunod na round ang dalawang kalahok, na lalaking gumagamit ng baseball bat at ang isang babaeng pro wrestler. Samantala, bago magsimula ang kanilang laban ni Mansok, si Gogumdo, ay nagpasalamat sa ginawa kanina ni Mori, habang nangako ito na mananalo sa kanyang kalaban. Kaya nang magsimula ang huling laban para sa second round, ay agad na gumamit si Gumdo ng iba't ibang teknik laban kay Mansok at nagawa niya itong mapatalsik sa labas ng ring. Subalit bago pa man matapos ang pagbibilang ng announcer ay muli siyang nakabalik sa ring, at sa pagkakataong ito ay napilitan siyang gamitin ang kanyang isang kamay. Kaya nang malaya na siyang gamitin ang kanyang isang kamay, ay doon na niya sinimulang dominahin si Gumdo gamit ang kanyang mga dirty tactics. Kaya habang patuloy siyang binubugbog ni Mansok, ay sinusubukan kontrolin ni Gumdo ang kanyang emosyon at mag-focus upang pakawalan ang napakalakas na atake, subalit ibinalik lamang ito ni Mansok sa kanya gamit ang isang parehong puwersa. Nang pagsasampalin ni Mansok at apak-apakan ang mukha ni Gumdo habang pinipilit itong sabihin na humingi ng awa sa kanya, ay sinabi ni Gumdo na hindi niya ito gagawin lalo na sa kanya. Dahil sa galit, ay ginamit na din ni Mansok ang kanyang isa pang kamay at sinimulan niyang baliin ang braso ni Gumdo. Kaya bago pa man matanggalan ng parehong braso ang kanyang kaibigan, ay muling pumagitan si Mori upang pigilan ito. Kaya nang gaganti sana si Mansok sa kanya, ay binigyan niya ito ng napakalakas na sipa sa mukha. Subalit nang pigilan na siya ng 4 na judges dahil sa panghihimasok sa ibang laban, ay biglang bumangon si Mansok na may kasamang itim na aura. Kaya nang gamitin ito ni Mansok na atake ay agad na sinalag ito ng isang judge, habang sumugod ito sa kanila. Ngunit gumamit si Mori ng kanyang teknik na 3-step kick, at tinapos si Mansok gamit ang napakalakas na sipa. Subalit biglang dumating si Park Mujan at pinadapa si Mori, gamit ang mala-gravity na kapangyarihan. Habang nagpakilala ito sa mga manonood bilang chief manager ng event, ay nagpahayag ito na bibigyan ng kaukulan na parusa si Mori dahil sa paglabag sa patakaran. Gayunpaman, habang palabas si Mori ng ring ay naghiyawan ang mga tao at masaya sa ipinakita niyang laban, habang suportado naman siya ng kanyang mga kaibigan. Sa ibang dako, ipinakita naman ng isang misteryosong grupo habang ipinahayag ng pinaniniwalaang leader ng mga ito, na ang susi sa kanilang mga nais na matupad ay dapat naaayon sa kalooban ng kanilang Diyos. Samantala, habang si Gumdo ay labis na nasaktan mula sa kanyang laban kay Mansok, si Mansok naman, ay labis na na-trauma dahil sa sobrang lakas ni Mori. Lahat ng judges kasama si Park Mujan ay pinag-uusapan kung papatawan ba ng disqualification si Mori. Ngunit nang makita ni Mujan na lolo ni Mori si Jin Taejin, ay nagkaroon ito ng interes sa bida. Oras na para sa dalawang pinakamalakas na babae na maghaharap sa tournament, ang pro wrestler na si Mami-san, laban sa wooden katana wielder na si Yumira. Nang magsimula ang kanilang laban, agad na ipinakita ni Misen ang galing niya sa pag-ilag, habang madali din niyang napabagsak si Mira at sinundan ng pangmalakasan na body press wrestling move. Kaya nang magawang makatayo ni Mira ay gumamit din siya ng kanyang sariling sword style technique, ngunit walang talab ito sa malabakal na katawan ni Misen. Habang ginamit na ng babaeng wrestler ang kanyang finisher, at nabitawan ni Mira ang kanyang espada.
Subalit hindi ito naging hadlang kay Mira upang sumuko, dahil gumamit siya ng no sword style technique na parang naging blade ang kanyang mga kamay, at tinapos ang laban sa hindi inaasahan ng kalaban. Samantala, nang makapagdesisyon na kung anong parusa ang ipapataw kay Mori, pinuntahan siya ni Mugen at sinabing kapag natalo niya ang lalaking ito sa isang laban, ay makakabalik siya sa tournament. Ngunit sinabi ni Mori na mas gusto niyang kalabanin ng Blondie kaysa sa Boy Labo. Kaya nang suntukin nito si Mori upang ipakita ang kanyang lakas, ay mabilis na pumayag si Mori na parang walang nangyari at dineklara ang magiging laban nila kinabukasan. Bago umalis si Mori ay binigyan siya ng isang supot ng mga prutas ni Mugen para sa paghahanda niya sa laban kinabukasan, habang ipinaalam naman niya ito kina Mira at Dewi, at sinabing tatalunin niya ang kanyang kalaban. Ngunit nang makauwi si Mori at makain ang huling prutas na ibinigay sa kanya, tinanong ng babaeng judge kay Mugen kung bakit niya ibinigay ang isang bagay na hindi pinapayagan mismo ni Bongchim, kung saan sinagot siya ng lalaki na mayroon itong nais patunayan. Kaya bigla na lamang sumuka ng dugo si Mori at pagkatapos ay biglang nawalan ng malay. Sa sumunod na araw, binisita ni Dewi ang kanyang matalik na kaibigan na nagpapagaling sa ospital. Nag-aalala ito dahil ang kanyang kapatid na babae at si Dewi ay sobrang nagpapakapagod sa ilang trabaho, upang matustusan ang kanyang pagpapagaling sa ospital, ngunit sinabi ng bida na huwag siyang mag-alala. Nagsimula na ang unang match para sa araw na iyon, Han Dewi laban kay Baek Sunchol, isang henyo at wielder ng baseball bat. Nang magsimula ang kanilang laban, agad na ipinakita ni Sunchol na kaya niyang basahin ang mga galaw ni Dewi, dahil daw napag-aralan na nito ang karate. Subalit nang magpatuloy ang dalawa sa pakikipaglaban, ay biglang nadulas si Sunchol na pagkakataon na sana ni Dewi, ngunit huminto ang bida dahil daw unfair kung aatakihin niya ang nadulas na kalaban. Subalit sinabi ni Sunchol na masyado daw mabait si Dewi, habang gumamit ito ng isang teknik na punteriya ang mga kalamnan at buto, na apektado din pati ang mga internal organ ng bida. Ngunit nagpaalala kay Dewi ang kanyang matalik na kaibigan na hindi dapat siya sumuko. Kaya nang sumugod muli ang kalaban ay winasak ni Dewi ang baseball bat nito gamit ang isang suntok, at saka sinundan ng parang buhawi na teknik. Pagkatapos ay binira ito ni Dewi ng ilang serye ng pag-atake, hanggang ang kalaban ay hindi na kayang indahin ang suntok ng bida. Kaya ginawa ng punching bag ng bida ang kalaban hanggang sa mapasandal ito sa lubid, at tuluyan ng bumagsak. Matapos manalo ni Dewi ay agad na inanunsyo ang laban nila Mori at ni Judge Q, subalit ang bida ay wala pa din malay sa mga oras na iyon. Gayunpaman, biglang may nagising na kung ano sa katawan ni Mori, habang ang lahat ay iniisip na baka hindi na magpakita pa ang bida. Ngunit biglang dumating si Mori at agad na pumasok sa ring, habang tila parang walang nangyari. Agad na ipinaliwanag ng announcer na kailangan lamang mapabagsak ni Mori si Judge Q ng isang beses para manalo. Kaya nang magsimula ang laban ay agad na tinanggal ni Mori ang salamin ni Judge Q, at marahan na pinatumba ang kalaban bago pa ito makapag-react. Kung saan nagulat ang lahat sa bilis ng pangyayari, at dineklara na si Mori ang nanalo sa laban. Habang nararamdaman ni Mori na napakainit ng kanyang katawan, biglang sumugod si Judge Q ngunit pinatumba naman niya ito sa isang sipa. Dahil napahiya, ay naglabas ang judge ng isang halimaw na payaso na may karit, at agad na inatake si Mori. Habang nagulat si Dewi sa lakas ng halimaw, bigla naman nahuli nito si Mori at nang akma na siyang papatayin nito, ay bigla itong naglaho. Pinigilan pala ng ibang judges si Judge Q sa kanyang pag-aamok, habang may kaltas ang 3 buwan niyang sahod dahil sa kanyang ginawa. Binati naman ni Mugen ang bida sa pagkapanalo nito, habang sa isip ng lalaki na walang dudang si Mori, ay ang apo ni Jin Tae-jin. Inanunsyo na ang 4 na pangunahing kalahok na maglalaban-laban sa semifinals, habang ang unang match ay sa pagitan ni Yu Mira at Han Dewi. Samantala, habang ang mga bida ay naglalakad pa uwi, may isang kotse ang humarang sa kanila habang may bumaba na isang lalaki, at biglang hiningi ang kamay ni Mira upang pakasalan ito. Habang pumipili si Mira ng wedding gown sa brochure kasama ang kanyang nakakabatang pinsan, lumalabas na nag-propose sa kanya ang martial artist at kilalang negosyante sa larangan ng sports entertainment na nagngangalang Rendan Labrador, Sang-jin pala. Napapayag nito ang bida nang nangako ito na kung magpapakasal siya, ay bubuhayin nito ang Moon Sword style at gagawin pinakadakilang sining sa buong mundo. Noong namatay ang kanyang ama noong bata pa siya, kinuha ng kanyang tiyuhin ang responsibilidad na alagaan siya kasama ng kanyang pinsan.
At upang hindi na malungkot si Mira, sinubukan ng kanyang tiyuhin na ipagpatuloy ang tradisyon ng kanyang yumaong ama sa pamamagitan ng pagiging guro upang turuan ang iba ng moon sword style, ngunit nabigo lamang ito. Kaya nangako si Mira na gagawin niya muling matagumpay ang sining na iniwan ng kanyang yumaong ama. Samantala, nang malaman ng angkol ni Mira ang tungkol sa layunin ni Sungjin sa pagpapakasal sa kanyang pamangkin, hindi niya nagustuhan ang tono nito na tila may pang-aalipusta. Sa ibang dako, habang umo-order ng burger si Mori, ay nalaman niyang ikakasal na si Mira kay Sungjin. Agad niyang pinuntahan si Mira nang malaman niyang nag-withdraw ito sa torneo, habang kinukumbinsi na may lihim na motibo si Sungjin upang pigilan ito. Subalit sinabi ni Mira na kailangan niya itong gawin para sa kapakanan ng Moonlight Sword at sinarado ang pinto. Sinubukan din ni Mori na kausapin si Dewi na kasalukuyang rider ng Foodpanda, na ayain sumama sa kanya upang pigilan si Mira sa pagpapakasal. Subalit sinabi ni Dewi kay Mori na wala silang karapatan na makialam dahil buhay yun ni Mira, at saka siya binabaan. Sa araw ng kasal, habang inaayusan si Mira, ay nagbalik tanaw ang kanyang angkol mula sa nakaraan, na maraming bagay ang isinakripisyo ni Mira para maabot ang kanyang pangarap. Kaya nakiusap si angkol kay Sungjin na ikansela na lamang ang kasal dahil masyado pang bata si Mira, ngunit pinigilan ito ng bida at sinabing magiging masaya siya basta't matutupad ang kanyang pangarap. Subalit nang malaman naman ni Suma ang totoo, ay nagsisisi siya dahil wala man lang siyang nagawa para sa kanyang pinsan. Ngunit biglang lumitaw si Mori sa kanyang tabi at habang susubukan sana nilang pumasok sa event, ay hinarang sila ng mga bodyguard sa kadahilan ng walang imbitasyon ang bida. Sinubukan ni Mori na makalusot, ngunit binantaan sila ng kamukha ni Samuel L. Jackson. Samantala, nang magsimula na ang kasal, ipinakita na isa sa miyembro ng isang misteryosong grupo si Sungjin, na inatasan na pakasalan si Mira upang makuha ang Moonlight Sword, na pinaniniwala ang kayang talunin ng Diyos. Habang hindi maaaring gamitin ni Mori ang kanyang taekwondo sa mga bodyguard, ay biglang dumating si Dewi, at sa isang tulak ay lumipad ang mga ito. Kaya agad na pumasok ang dalawa upang pigilan ang kasal, habang pinakuha naman ni Sungjin ang isang katana at sinubukan umatake, ngunit pinigilan ito ni Dewi. Sinubukan naman kumbinsihin ni Mori si Mira na huwag magpakasal at huwag itapon ang lahat ng kanyang sakripisyo para sa kanyang mga pangarap. Ngunit sinabi ni Mira na wala siyang alam sa lahat at nagsimulang bumato ng mga suntok kay Mori. Subalit pumagitan sa kanila ang kanyang angkol, na nais din siya pigilan sa pagpapakasal kasama ng kanyang pinsan. Kaya nang sabihin ni Mori na sundin niya ang tinitibok ng kanyang puso, ay naalala niya ang mga sinabi ng kanyang ama, habang suportado din siya ng kanyang pamilya. Kaya lumapit siya kay Sungjin upang hindi na magpakasal at sinabing poprotektahan niya ng mag-isa ang Moonlight Sword. Subalit tumawa lamang si Sungjin, habang bigla itong nagsummon ng halimaw na katulad ng nakita nila sa tournament, at nagsimulang gumuho ang lugar. Kaya nang umatake ito ay hinarap ito ni Mira na nagdulot ng sugat sa kanyang tagiliran, ngunit gumamit ang bida ng Moonlight Sword technique at bagsak ang kalaban. Subalit matapos ang insidente at habang nag-uusap ang mga bida, makikitang bitbit ni Sungjin ang espada. Sinabi ni Mira na hinayaan niya na itong kunin, dahil ang kanyang ama ay wala sa espada kundi nasa kanyang puso, habang mayroon siyang mapagmahal na pamilya at mga kaibigan. Ngunit ang kanilang kasiyahan ay naputol, nang magkritikal ang lagay ng kaibigan ni Dewi sa ospital, kung saan ang una niyang napagbalingan ng kanyang galit ay ang mga siga sa computer shop na kanyang pinagtatrabahuhan. Habang nang magsimula na ang semifinals sa pagitan ni Dewi at Mira, ay walang awa niyang binugbog ang kanyang kaibigan sa kabila ng sugat nito sa tagiliran, na kinakailangan pa siyang pigilan ng announcer para lamang tumigil. Lahat ng ito ay nasaksihan ni Mori, kung saan nang magkita sila ni Dewi sa likod ng arena ay sinabi nito na magkikita sila sa final, habang iba naman ang pakiramdam rito ng bida. Sa isang flashback ni Dewi tungkol sa kanyang mga araw sa high school kasama ang kanyang matalik na kaibigan, kung saan nagkaroon sila ng laban sa bubong ng paaralan at doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit nang magkaroon ng sakit si Sung Tae ay doon siya nagpasyang sumali sa God of High School competition. Nang magsimula ang ikalawang laban sa semifinals, agad na tinalo ng galit na si Mori ang kanyang kalaban, matapos gamitan ito ng isang teknik at upang makaharap kaagad si Dewi sa finals. Matapos ang laban, binisita ni Mori ang nagpapagaling na si Mira sa ospital. Habang iniisip ni Mori na kasalanan ito ni Dewi, tinuturing naman ito ni Mira bilang kanyang sariling kahinaan. Gayunpaman,
Kahit iniisip nilang hindi lalaban ng ganoon si Dewi, hindi nila alam kung ano ang pinagdadaanan ngayon ng kanilang kaibigan. Nang dumating na ang araw ng finals at habang ang lahat ay nakatutok sa magiging laban, pumasok na ang dalawang kalahok sa arena, Jin Mori laban kay Han Dewi. Kaya nang magsimula ang laban ng dalawang magkaibigan, agad na nagpalitan ng mga atake ang dalawa, mula sa malalakas na suntok ni Dewi, laban sa lumilipad na mga sipa ni Mori. Habang hindi pa alam kung ano ang magiging resulta ng laban dahil tila pantay ang dalawa sa galing, ay nagawang mapuruhan ni Dewi sa tagiliran at mukha si Mori. Kaya nang tumayo si Mori at sinabing pagbabayaran ni Dewi ang ginawa niya kay Mira, sumugod ang bida at ginamit ang kanyang teknik na renewal taekwondo, na ikinalipad ni Dewi sa corner. Samantala, nang ma-discharge na si Mira sa ospital, aksidente niyang nakita ang isa sa mga judge ng kompetisyon sa ICU. Kung saan ikinagulat niya nang makitang pumanaw na ang matalik na kaibigan ni Dewi. Nang tulungan ni Mori na makatayo si Dewi, sinabi nito na hindi niya tinuring sila bilang kanyang mga kaibigan. Ginamit ni Dewi ang kanyang Four Gods form, kung saan ang una ay suntok sa sikmura, pangalawa ay gumawa ng parang isang buhawi, at ang pangatlo ay maraming suntok na nagpalipad kay Mori. Gayunpaman ay nagawang makabalik ni Mori at umatake gamit ang sipa, ngunit ginamit ni Dewi ang final form na parang Hadoken. Bagaman pareho nilang nabitawan ang kani-kanilang mga atake, ay mas naunang tumama ang atake ni Dewi, na nagpabagsak kay Mori. Habang binibilangan ng announcer si Mori, ay biglang lumapit si Mujan kay Dewi upang ibalita na hindi nila nagawang mailigtas ang kanyang matalik na kaibigan, at ito ay pumanaw na. Dahil sa kanyang narinig ay tila para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Lumalabas na bago ang laban nila ni Mira ay inalok si Dewi ni Mujan, na kung magiging kampyon siya sa torneo ay gagamitin ng organisasyon ang parehong nanotech na katulad ng ginagamit nila sa tournament, para gamutin ang kanyang kaibigan. Kaya ito ang rason kung bakit sobra siyang nagnanais na manalo kay Mira, ngunit ngayong wala na ang kanyang matalik na kaibigan, ay nawala na din ang kagustuhan niyang manalo. Subalit nang muling makabalik si Mori sa laban ay muli din tumayo si Dewi, ngunit sa pagkakataon na ito, ay nawalan na siya ng determinasyon na magpatuloy, habang ang bida naman ay handa nang tapusin ang laban. Kaya nang tatapusin na ni Mori ang laban, ay bigla itong huminto nang marinig ang boses ni Mira, na nagbibigay ng mga salita upang lumakas ang loob ni Dewi. Habang ibinigay nito ang isang sulat na mula sa kanyang kaibigan upang siya ay magpatuloy sa laban. Dahil dito ay nagkaroon muli si Dewi ng lakas ng loob na lumaban, at sa pagkakataong ito ay muli silang nagharap ni Mori sa malupit na bakbakan, hindi bilang magkaaway, kundi bilang magkaibigan. Kaya ginamit na ni Dewi ang kanyang pinakamalakas na teknik upang tapusin ang bida, subalit ang malakas na si Mori ay gumanti gamit ang kanyang sariling teknik, ang Asher Dragon Kick, na ikinasira ng arena. Kaya nang makitang hindi na kayang lumaban ni Dewi, ay dineklara na panalo si Mori sa laban at ang nag-champion sa God of High School Preliminaries. Kaya nang tinulungan ni Mori na makatayo si Dewi, ay naghiyawan ang buong manonood sa pinakita nilang laban, habang sumama naman sa kanila si Mira at lumabas ng magkakasama ang tatlo sa arena. At sa wakas ay nagsimula nang makita sila ni Dewi, bilang kanyang mga kaibigan. Sa ibang dako, ipinakita naman ang lolo ni Mori na si Jin Taejin, na kinukumpronte ng isang misteryosong grupo. Subalit nang tumangging sumama sa kanila ang matanda, ay dadaanin nila ito sa Santong Paspasan. Matapos ang showdown sa preliminaries, ang national tournament ay magsisimula sa loob ng 3 linggo, kung saan ang 3 pinakamahusay na fighters mula sa bawat preliminary ay lalaban bilang isang koponan. At dahil bakante pa ang 3rd place, ay makikitang pinaglalabanan ito ni Yumira at ang extra na binugbog ni Mori. At dahil nga extra, ay madali lamang itong tinalo ni Mira at siya ang tinanghal na 3 pinakamahusay sa preliminaries. Lumalabas na si Mujan ay binuo ang team battle dahil marami pang mga Tiger Cubs ang sumulpot kaysa sa kanyang inaasahan, na posibleng tumuklas ng susi sa kanyang mga plano. Subalit dahil nag-aalala sila sa isang grupo na tinatawag na Nox, na maaaring makialam sa kanila, ay tinawag ni Mujan ang The Six. Samantala, habang papauwi ang mga bida, excited na si Mori sa paparating na team battle. Subalit habang sila ay naglalakad, may napansin siyang kakaiba sa isang matandang nakasalubong niya, na mabilis naman na nawala. Lumalabas na ang matanda ay isa sa mga miyembro ng The Six, na bigla na lamang inatake si Mujan ngunit isa pala itong clone.
Habang lumalabas din na master ito ni Mugen, naniniwala ang matanda na malakas si Mori dahil nagawa nitong makasurvive ng kainin ng immortal fruit, at sinabing gagawin niya ang bida bilang kanyang estudyante. Sa ibang dako, nang sinubukan ni Taejin na lumaban sa grupo na tinatawag na Nox, ay nagsummon ang leader nito ng napakalaking espada mula sa kalangitan, at bumagsak sa lolo ni Mori. Samantala, habang namimili si Mira, ay nakasabay niya ang announcer na kasama ang pamilya nito. Nagpakilala ang announcer bilang Shim Bangsa, habang nadiskubre naman ito ni Mira na isa palang bulag. Sinabi ni Bangsa na ang tunay na laban sa tournament ay ngayon palang magsisimula, kaya't kailangan ni Mira na matutunan ang tunay na lakas ng kanyang Moonlight Sword. Ipinayo ni Bangsa na kailangan niyang ilabas ang kanyang damdamin sa pamamagitan ng kanyang espada upang mahanap ang tunay na lakas ng Moonlight Style, habang inihayag niya din na nawala ang kanyang paningin dahil dito. Subalit nang matapos ang usapan nila ni Mira ay may naramdaman siyang sumusunod sa kanila, at ito ay isa sa mga miyembro ng Nox. Matapos ang kanilang usapan tungkol sa pagtuloy pa din ni Dewi sa tournament, naglakas loob siyang tanungin si Mugen tungkol sa nasaksihan nilang kakaibang kapangyarihan sa torneo. Hindi naman siya banigo ni Mugen at inilahad sa kanya ang impormasyon tungkol sa Charyok, isang hiram na kapangyarihan mula sa Diyos, mga halimaw, at mga hero na kayang baguhin ang mundo. Habang inilahad din niya ang kanyang hangarin na hanapin ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Samantala, naisipan naman ni Mori na magsagawa ng special training upang maging mas malakas pa, ngunit puro naiisip niya lamang ay hindi ganoon mga ka-effective tulad ng panghuhuli ng pusa. Kalaunan pa ay tinulungan niya ang ilang kabataan na kunin ang kanilang lobo sa itaas ng puno. Ngunit biglang nabali ang sanga na nagdulot ng kanyang pagkahulog, at na-injured ang kanyang bukong-bukong. Maya-maya pa ay dumating ang matanda na kanyang nakita kanina at naglagay ng karayom sa kanyang ankle, at nawala ang kanyang injury. Habang ipinapakita ang ilang magiging mga kalahok sa darating na national tournament, ay ipinakita na din ang mga miyembro ng The Six, kung saan kasama sa kanila ang gumamot kay Mori na si Na Bongchim, at si Park Mugen bilang Tiger Cub. Sa araw ng unang laban, pumunta sina Dewi at Mira sa bahay ni Mori upang ito ay sunduin. Doon na pag-alaman ng dalawa na dating kasama ni Mori na namumuhay ang kanyang lolo sa bundok, bago lumipat sa syudad upang siya ay mag-aral. Matapos ipakita ni Mori ang kanyang hilang ability kay Mira at ibahagi naman sa kanila ang nalalaman ni Dewi tungkol sa Charyok, ay nagpa siya ang grupo na maging maingat sa makakalaban nila sa tournament, dahil maaaring nagtataglay ang mga ito ng nasabing kapangyarihan. Nang magsimula na ang highly anticipated God of High School National Tournament na kinabibilangan ng 9 na grupo, napansin ni Mira na iba na ang announcer ng torneo. Dahil lumalabas na pinatay ang dating announcer na si Bangsa, nang pinaniniwala ang miyembro ng Nox. Subalit hindi lamang ito ang naging biktima ng The Nox, dahil makikitang nasaksak din ng espada si Judge Q sa kanyang dibdib. Kaya nang magsimula na ang unang match para sa team nila Mori at habang ang Nox ay gumagawa na ng kanilang hakbang, si Park Mugen ay nag-iisip upang hindi mapornada ang kanyang magiging plano.